Dito. Well, Mike? Maraming salamat sa iyo, Michael Pahati, nakatutuklay mula sa Cagayan. Samantala, sisimula na po ng Philippine Coast Guard ang investigasyon sa sanhi ng paglubog ng MV Maria Lourdes sa Antique naman. Nakuha na po ng Coast Guard ang isa nilang barko na muntik na rin mapahamak nang rumisponde sa aksidente ng MV Maria Lourdes. Nakatutok si Cesar Apolinario. Maaaring lumipad ang chopper ng Philippine Coast Guard papuntang Antique para alalayan ang PRP Davao del Norte. Gaya ng nangyari sa MV Maria Lourdes, binayo rin ang malalakas na alon ng barko ng Coast Guard nang mapadpad sa lugar. Nawala ng power ng barko ng Coast Guard, kaya hinila papunta sa kalapit na isla. Walang nasugatan o nasaktan sa insidente. Ang pakay ay tutulungan na barko tuluyang lumubog malapit sa Sibay Island sa Antique Reef. 17 nakaligtas, isa ang namatay sa paglubog ng MV Maria Lourdes. Hindi pa malaman kung bakit nasiraan ang kanang makina ng barko. We have to establish it. Ang report sa atin, hindi naman na nakialam. But we have to establish which came ahead. Ang namatay na crew ng MV Maria Lourdes na kilalang si Alex Tambasi, inaasikaso na ang pagdadala ng latis sa Maynila. Mismo may-ari ng barko raw ang tumutulong dito. Sa paunang investigasyon, namatay si Tambasi ng tamaan ng kahoy ang ulo hanggang sa malunod. Isinali umano ni Tambasi ang kahoy sa kanyang katawan para gawing panuta. Magsasagawa pa rin ang investigasyon ng Coast Guard kaugnay ng paglubog ng MV Maria Lourdes. Habang isinasagawa ang search and rescue operation, namataan ng Coast Guard ang dalawang mangingisda na humihingi ng tulong dahil palubog na rin ang bangkang sinasakyan ng mga ito. Ligtas na ang dalawang mangingisda. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras. 7 tao, kabilang ang 3 Espanyol, ang na-stranded sa Sibay Island sa Antique matapos pumilis sa laut ang sinasakyan nilang bangka. Patungo raw sa isang diving site malapit sa Boracay ang MV Maruma nang mamatay ang makina nito. Sa laksang alon, tinangay ang bangka malapit sa Sibay Island. Agad naman sumaklolo ang Aklan Coast Guard at mga diver mula sa Boracay. Sa ngayon, ay ligtas na ang pitong sakay ng bangka. Mahigit 2.5 milyong Pilipino ang walang trabaho ngayon. Ayon po yan sa National Statistics Office o NSO. Mas mataas ang bilang na yan kumpara noong isang taon. At ayon po sa mga eksperto, malabong gumanda ang sitwasyon sa paparating ng 2009. Nakatutok si Pia Arcangel. 24 anyos na si Toto Anjal, taga Quezon City, pero hanggang ngayon wala pa rin siyang makuhang trabaho. Nag-a-apply na security guard si Toto. Gumastos pa siya ng 4,000 piso para na makapag-training at makakuha ng lisensya. Pero kahit ilang beses na siyang nag-interview ng iba't ibang ahensya, wala pa rin kumukuha sa kanya. Bakit sila bumubukas? Sa trabaho, parang balang araw, mayroon makukuha. Kung mayroon sila mag-asawa. Ang kanyang tiyuhin si Mar Wakalia, 51 anyos na, naghahanap din ng trabaho. 1993 pa siya huling nagkaroon ng full-time na trabaho, sa abroad pa yon. Mahirap magtanggapin ng trabaho. Ang bilis naman. Sinatawag Marta bilang sa mahigit 2.5 milyong Pinoy na walang trabaho ngayon. Sa datos ng National Statistics Office, mahigit tumaas ang unemployment rate itong Oktubre kung ikukumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. Mula sa 6.3% noong 2007 nasa 6.8% ito ngayon. Pinakamataas ang unemployment rate sa NCR. Ayon sa mga eksperto, malabo magbago ang sitwasyon pagpasok ng 2009. Export will still go down. Diba? Trade will still go down. And employment overseas may suffer kasi mahirap yung we are gaining. The situation is tough. Aminado naman ng gobyerno, di nila naabot ang target ng 1 million jobs para sa taong ito. Pero di rin naman daw pwedeng ismuli ng 800,000 jobs na nalikha para sa mga Pinoy ngayong taon. Hindi naman gobyerno lang nag-create ng job, ang privado din. There must be a partnership, di ba? That's why we work together. No? So,